Pumalag ang mga kongresista laban sa mga bagong akusasyon umano ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Ang isang kongresista tinawag pang self-inflicted ang mga issue ng Vice Presidente dahil tila siya mismo umano ang umaatake sa kanyang sarili. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. I honestly take offense that the Vice President has chosen to make all these accusations over media, over an obviously scripted television interview, di ba? Kasi, kung marami naman pala siyang sasabihin, bakit hindi niya sinabi nung nandito siya sa Kongreso, di ba? Pumalag ang mga kongresista sa mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa Kamara. Sa panibagong panayam ng Vice Presidente na inilabas ng kanyang opisina, iginiit ni VP Sara na patuloy umanong pinag-uusapan ng mga mambabatas ang planong impeachment laban sa kanya. Nais din umano siyang alisan ng mga kongresista ng pondo para sa susunod na taon bilang bahagi ng umano'y pamumulitika at pag-atake sa kanya. I-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Pumalag naman dyan si House Committee on Appropriations Vice Chair Zia Alonto Adjong na siya pa namang budget sponsor ng OVP o ang nahatasang magdepensa sa plenaryo ng panukalang pondo ng OVP para sa susunod na taon. I think the ones that are accusing us of politicking are the ones who are actually doing the politicking. We are not going to just ignore the budget that is required for the for the office of the Vice President to have in order for the office itself and the institution itself to operate. Dagdag naman ni House Assistant Majority Leader Paulo Ortega, tila si VP Duterte lamang ang umaatake sa kanyang sarili. Nakatutok lang naman daw kasi sila sa trabaho at sa mga isyong dapat tugunan. Karamihan naman kasi ng mga nire-raise niya na parang problema, yung ina-atake daw siya. Karamihan naman ng mga nasabi niya, ina-attack niya yung, parang siya nag-a-attack sa sarili niya. Parang self-inflicted kasi. Pero in the House of Representatives, you have been, from the start, kahit sa press con po, kung may issues man, we stick with the issues. Sa maikling panayam, muli ring bumuelta laban sa Vice Presidente si House Appropriations Chair Elizalde Co na isa rin sa mga tinitira ni VP Sara. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez naman ang tatanungin na kilalang malapit sa pamilya Duterte, may kakayanan talaga ang Kamara na patalsikin ang Vice Presidente. Pero kung tototohanin man ito, may tuturing anyayang political suicide. To the rescue rin sa Vice Presidente, si Senator Ronald De La Rosa. Opinyon ng mga tao yan, kung nagsabi na spoiled brat, kanila yan. Matino naman na tao yun. Matino yung abogado yun eh. At saka disiplinado na tao yun. Pagtitiyak naman ng Kamara sa kabila ng mga issue, patuloy ang pagtutok nila sa pagpasa ng 2025 budget proposal, lalo pat mahalaga ito para sa ibayong pag-unlad ng bansa. Sa Lunes, nakatakda ng simulan ng Kamara ang plenary debates ukol sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.